Ang kilos ng lider ay nagiging pamantayan ng mundo. Bhagavad Gita 3:20. Salin, kahit ang mga hari tulad ni Janaka at ng iba pa ay nakamit ang sukdulang kalagayan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kanilang itinakdang mga tungkulin. Kaya naman, alang-alang sa pagtuturo at paggabay sa karaniwang mga tao, nararapat mong isagawa ang iyong gawain. Paliwanag, ang mga hari tulad ni Janaka at ng iba pa ay mga ganap ng may kamalayang espiritual. Sa makatuwid, wala na silang obligasyong gampanan pa ang mga tungkuling itinakda sa Vedas. Gayunpaman, isinagawa pa rin nila ang lahat ng mga itinakdang gawain upang magbigay ng halimbawa sa karaniwang mamamayan. Si Janaka, ang ama ni Sita at biyana ng Panginoong Sri Rama, bilang isang dakilang deboto ng Panginoon, siya ay nasa isang kalagayang lampas sa material na mundo. Ngunit bilang hari ng Mithila, kailangan niyang turuan ang kanyang mga nasasakupan kung paano makipaglaban ng may katwiran. Siya at ang kanyang mga nasasakupan ay nakipaglaban upang ipakita sa mga tao na ang karahasan ay minsan ding kinakailangan kapag ang mabuting pangangatwiran ay nabibigo. Bago ang labanan sa Kurukshetra, ginawa ang lahat ng pagsisikap upang maiwasan ang digmaan. Maging ang kataas-taasang persona ng Diyos mismo, ngunit determinado ang kabilang panig na lumaban. Kaya naman para sa isang makatarungang layunin, may pagkakataong kinakailangan ang pakikipaglaban. Bagamat ang isang tao na may kamalayang Krishna ay maaring walang interes sa mundong ito, patuloy pa rin siyang kumikilos upang turuan ng publiko kung paano mabuhay at kumilos ng tama. Ang mga bihasa sa kamalayang Krishna ay kayang kumilos sa paraang sinusundan ng iba, at ito ay ipinapaliwanag sa susunod na talata. Bhagavad Gita 3:21. Salin, anumang gawain ang isinasagawa ng isang dakilang tao, iyon din ay sinusundan ng karaniwang mga tao. At anumang ang pamantayang itinatag niya sa pamamagitan ng kanyang halimbawa, iyon ang tinatahak ng buong mundo. Paliwanag, ang mga tao sa pangkalahatan ay laging nangangailangan ng isang pinunong makapagtuturo sa pamamagitan ng praktikal na pag-uugali. Hindi maaaring turuan ng isang pinuno ang mga tao na tumigil sa paninigarilyo kung siya mismo ay naninigarilyo. Sinabi ng Panginoong Chaitanya na ang isang guro ay dapat munang magpakita ng wastong asal bago siya magsimulang magturo. Ang nagtuturo sa ganitong paraan ay tinatawag na acharya o huwarang guro. Sa makatuwid, ang isang guro ay dapat sumunod sa mga prinsipyo ng sastra o banal na kasulatan upang maabot ang karaniwang tao. Hindi maaring lumikha ang isang guro ng mga patakaran na salungat sa mga prinsipyo na ipinahayag ng mga kasulatan. Ang mga banal na kasulatan tulad ng Manu Samhita at iba pang katulad nito ay itinuturing na pamantayang aklat na dapat sundin ng lipunan ng tao. Kaya't ang mga turo ng isang pinuno ay dapat nakabatay sa mga pamantayang ito. Gaya ng isinasabuhay ng mga dakilang guro, pinatutunayan din ng Srimad Bhagavatam na ang tamang landas ng pag-unlad sa espiritual na kamalayan ay ang pagsunod sa mga yapak ng mga dakilang deboto. Ang hari o pinuno ng estado, ang ama
at ang guro sa paaralan ay pawang itinuturing na likas na mga pinuno ng mga inosenteng tao. Ang lahat ng mga likas na pinunong ito ay may malaking pananagutan sa kanilang mga nasasakupan. Kaya naman, kinakailangan maging bihasa sa mga pamantayang aklat ng moral at espiritual na mga alituntunin. Haribol.